Hello. Ano nga palang tingin ko sa mga makalat ngayon na Epstein files, di ba? Okay, kung wala kayong masyadong background dun sa Epstein files, research nyo na lang kung sino si Jeffrey Epstein. Isa siyang, I think, financer na sa Amerika. Tapos galing din naman ako ng Amerika dati, and so ano siya, parang binablockmail niya yung mga mayayaman, mga politiko, business leaders, mga CEO, mga founder, mga spiritual leaders, kahit yung mga spiritual leaders, no? Tapos yung mga iba pa mga matataas na tao, makapangyarihan na tao. So yun, ako kasi dati pa lang convinced na ako na ang mundo para sa akin, no, para sa akin lang naman to, how it works is may mga elites talaga, may mga nakakataas ng antas sa atin, diba? Ako simpleng mamayan lang, or so I'd like to think na gano'n, diba? Pero hindi ko masabi na medyo mabagal ako magsalita, pero I'll get straight to the point naman. Hindi tao yung mga yan para sa akin, no? Hindi sila tao kasi kung hindi ko tinignan yung Epstein files, I didn't need to view yung DOJ website ng Amerika para malaman kung ano nalalaman yan. Alam ko na naman kasi na may gumagawa sila ng mga masamang bagay sa mga bata, diba? Mga baby, pinakain nila, tapos may mga ritual sila. Alam mo nga kasi evil is all around us, no? Madaming evil dito sa mundo. Dati nga okay, I don't mean to drop names, no? May mga, sabihin lang na tago na natin sa initials na H, okay, H and S, tago natin sa initials na yun. May billionaire sa Pilipinas, no? And this was revealed to me by purely intuition lang, you know? I don't believe na kahit sa Pilipinas mayroong such a thing as rags to billionaires. Rags to riches, sige, okay. Ano ba? Riches, ano bang tawag sa riches ngayon? Diba? Pero para to define rags to riches, kasi mga billionaire walang ganun walang ganun, especially sa Pilipinas. Yung mga mayayaman dito, konikonektado silang lahat, okay? Matagal ako sa salamin, medyo umiinit ang conversation. Konektado silang lahat in terms of connections, diba? So magkakakilala sila, magkakamag-anak sila halos, and masasabi ko, para dumating ka sa ganong punto ng buhay mo, para dumating ka to accumulate such wealth, such, I wouldn't say prosperity, fortune, no? Kailangan may mga apakan ka talaga. Like, may kasabihan yung mga mayayaman na you can't bake a cake without breaking some eggs, diba? Kumbaga sa Tagalog, hindi ka pwedeng gumawa ng cake na masarap, na buo, na maganda yung design, nang hindi ka nagbabasag ng mga eggs, ng mga itlog, diba? Parang syempre, pag gawa mo ng cake, although hindi naman ako baker, pero yung sabi. So, ibig sabihin, hindi ka makakaangat kung wala kang apakan. Diba? Okay. So, yun. To reach that level of wealth and power and fame, diba? Alam mo yung mga celebrities. Sorry, hindi ko na pala na-mention yun. May mga celebrities, artists, musicians, actors, kasama sa Epstein list.
So, yun yung yung tingin ko dun. Yung si HS, makakilala nyo na, hindi yan yumaman dahil magaling siya. Dahil konektado siya eh. At saka nasa isang community lang naman sila. Sino bang mga yumayaman sa Pilipinas? Sinong group of people? Ayoko na magsalita. Sinong group of people lang yumayaman sa Pilipinas pa? Alam niyo na yun, diba? Ayokong dito. Pero, alam niyo na. Diba? So, yun yung masasabi ko. Kasi, alam mo, ito mundo kasi natin eh. Okay, try sila. Ito pa. So, ito kasi mundo natin is parang it's actually an evil world. Okay, siya, hindi siya benevolent, hindi si God ang nagpapatakbo ng mundo natin. Okay, hindi si Jesus, hindi si God the Father ang nagpapatakbo ng mundo, kundi yung evil. I believe the world is evil. I believe everything physical is evil. So, yun yung masasabi ko na dahilan, sa mga dahilan kung bakit wala tayo sa teritoryo natin. Yung mga pero yung mga maayos, mga stoic, wala tayo sa teritoryo natin. Nakikiblend din lang tayo. Kaya kailangan natin ng pera, kailangan natin ng So, yun, hindi siya ayun, yun yung masasabi ko. To sum it up, konektado lahat ng mga elites, magkakakilala silang lahat. There's no such thing as rags to riches talaga. Meron ka, angat ka, akala mo lang, pero hanggang yun na lang, parang galing ka sa pero galing ka sa laylayan, tapos biglang angat mo sa piso. Meron yung may dahilan kung bakit at hindi maganda. Okay, so yun lang. Yun yung masasabi ko. Salamat sa pakikinig. Yun lang ang aking perspective. Hindi nyo kailangan paniwalaan, hindi nyo kailangan i-bash yung mga paniniwala ko, pero yun lang ang aking perspective dito sa Epstein Files, Filipino Perspective. Goodbye.